Naku mga sangka, eto na nga, ang Amerika po ay magpapakita ng isang malakas na puwersa laban po sa China. So magandang oras po sa ating lahat mga sangkay. Ito na nga, pag-usapan po natin itong patungkol sa United States of America against China. Ang dalawang bansang ito mga sangkay ay patuloy po na umiinit ang iringan. Actually, hindi lamang po America against China, meron din pong America against Russia. Pero pag tiningnan po natin yung stand ng Russia, mga sangkay, lagi po nilang sinasabi, especially itong si Putin, na hindi po sila makikipagdigma laban sa Amerika. Maliban na lamang kung uunahan po sila. Okay? So yun po yung mga lumalabas ngayon na balita. At eto na nga, ang Amerika, di umano mga sangkay, maglalabas ng isang malakas na puwersa para po ipakita ang kanilang lakas laban po sa China. Okay, alamin po natin ito. But bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa baba ng video na to. Ayan mga sangkay. Kitang-kita nyo naman siguro. Ay, hindi yan. Ayan. Sa baba niyan mga sangkay, meron pong subscribe dyan. Pindutin nyo po. Tapos i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan, syempre, na i-follow ang ating Facebook page. So ito guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa America against China. At ito nga po ang balita, mga sangkay. US to deploy 5 aircraft carriers in Western Pacific in show of strength to China. Uy, mga sangkay, nag-aanuhan na to ha. Alam nyo, pagdating po sa trade war, ang Amerika po at China ang magkalaban. Pagdating naman po sa puwersa ng sandatahan, mga sangkay, talagang ganon din po silang dalawa, nagpapalakasan. Dito sa Pilipinas pa lang, di ba? Sino ba yung nag-aaway? China at Amerika. Naiipit po yung Pilipinas. So ito, panoorin po natin. Now, amid the rising tensions in the Indo-Pacific, the U.S. is likely to deploy nearly half of its aircraft carriers in the Western Pacific this year. Oy, dami nun mga sangkay. So ganyang karami ang papakawalan ng Amerika na tinatawag na aircraft carriers. 5 to eh. Ayan po. Magde-deploy sila ng 5 aircraft carriers doon po sa Western Pacific para ipakita daw po ang kanilang lakas sa China. And military analysts anticipate this is to counter the increasing military activity in the region by China and North Korea. Ayan Now, na there nga. are currently 3 U.S. aircraft carriers in the Western Pacific Ocean and 2 more are scheduled to arrive. Hindi ko alam kung ito na yun mismo mga sangkay, yung actual. Ayan po. Pero, pagdating po kasi sa mga tinatawag na aircraft carrier, ang Amerika po ay talagang matitindi po ang mga pandigma nila. Pagdating po sa karagatan, mga warship po nila, hindi po yan basta-basta. And if you remember, way back 1940s, 40s ba o 40s, nagkaroon po ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Ang nangyari po, itong Amerika ay nagtagisan laban po sa Japan pagdating po sa kanilang mga warships. So, ang nangyari nung nilusob po nila, yung Amerika, mga sangkay, yung unang pagsalakay nitong Japan, ang problema po, dahil hindi nila naubos na mapabagsak na, mawasak po talaga itong mga aircraft carrier, mga warship ng Amerika doon po sa Hawaii. So, ang nangyari, na-build up ulit. Pagkatapos doon, sila naman ang sumalakay doon sa Japan at doon po nag-umpisa ang maraming beses na pagkatalo ng Japan. So, ito na naman mga sangkay. Dito naman, Amerika versus China. Nagtatagisan naman po sila ng kanilang lakas ng sandatahan. And their arrival will mark the first time that 5 of the 11-strong carrier contingent would operate in the region. Now, Ayan o. Mukhang ito na nga yun mga sangkay. Talagang pinapakitaan ngayon yung China na hindi lang kayo ang malakas. Hindi lang kayo ang pwedeng magpakita ng puwersa kasi, di ba, usually naman, nakikita po nating laging nagpapakita ng, ulit-ulit tayo eh. Ang nagpapakita madalas
ng mga lakas pagdating po sa pwersang militar at mga sandatahan po nila, wala pong iba kundi ang China. Kaya nga po pag hinanap nyo po sa YouTube or Google ang mga balita patungkol po sa show of force, ang mayroon pong gumagawa niyan, Russia, China, North Korea. So China, mga sangkay, lagi po silang napapakita ng kanilang puwersa na tila baga pinapakita po nila sa Amerika na, hey, United States of America, mas nakalalamang na kami sa inyo, kaya wag nyo kami susubukan. Parang ganun po eh. According to the reports, the USS Abraham Lincoln was spotted heading out of its home port in San Diego and sailing towards the Western Pacific on February 5th. Now, the USS George Washington is also expected to be deployed in the region. Now, to replace the USS Ronald Reagan, which Grabe, ang titindi nga po na ito mga sangkay. Na mga pinakawalan nilang mga aircraft carriers. Ayan o, ito ring isa. Isa ito sa matindi kasi ito po yung USS Ronald Reagan na aircraft carriers. will be relocated, and in addition to the USS Ronald Reagan, the USS Carl Vinson has been stationed, and the USS Theodore in Hawaii. Now, Grabe, matitindi nga po itong pinakawalan nila mga they're sangkay. both expected to stay in the Western Pacific until April and July, respectively. So parang ang dating na ito mga sangkay is show of force against China. Nagpapakita po sila ng kanilang mga, ano ba tawag to, magagamit po nila na sandata, o kanilang puwersa para po kahit papano kabahan ang China. Parang ganun po yung dating eh. Analysts say that the surge in carrier deployments is designed to reassure Ayan oh. Nakikita nyo yan mga sangkay? regional allies and partners as well as deter adversaries such as China and North Korea. Washington's show of strength comes as China ramps up military activity near Taiwan Strait. Grabe yan. So, mayroon talagang banggaan na nagaganap ngayon. Pero wag naman po sana dumating sa punto no, na magkakaroon na po ng bakbakan. Pero, well, let's pray, no? Dasal-dasal lang po tayo. Now remember that US is opposed to Beijing's attempt to take Taiwan by force and is committed to supplying arms to Taipei. Now tensions in the South China Sea and Pyongyang's growing activity in the region also poses concerns for the US. And analysts say that Washington's move is aimed at signaling its ability to work on several fronts and tackle multiple strategic hotposts. Okay, mga sangkay, ano sa tingin nyo itong ginagawa ngayon ng Amerika? Sa tingin nyo ba makakatulong po ito? Kasi ayon po sa pagkakaintindi natin, itong ginagawa po nila na show of force sa karagatan ay pagpapakita ng lakas hindi lang pala sa China, kundi maging sa North Korea. So, what do you think, guys? Just comment down below. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito mga sangkay sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So, ayun mga sangkay, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.